Hello guys, welcome sa ating live lecture. Nag-e-echo tayo guys. Check mo naman friends, nakalive na kung may echo na. Share muna natin itong live natin. Copy link. Check mo lang na magitugtog. I think hello po. Uy, may sagot ka agad. A daw sabi ni engineer. A daw sabi ni John Javier. D naman kay dev name Brent. Antay lang po tayo ng viewers natin. A daw sabi ni R2. Met ba? Kita mo ang ba kung music na? 9 viewers. Sige, antay lang tayo kahit mga 20. Hello, hello. Welcome po sa ating live. Eleven viewers. Good eve po sir. Good eve po sir Chad. Kuya, the choices sana should be plausible. Katulad ng sa CSC po. Suggest lang po. Sige. Next time is yung mga halos magkaka meaning para mahirap ma-identify. Antay lang po tayo ng viewers natin. Malakas ba yung music natin sa background? Yes po, kasi looking at the choices makikita mo na kagad yung sagot. Kaya nga po kasi isa lang naman yung dyan, positive. Actually basic question lang to. Ayan.
Sige, 24 viewers na tayo. Pwede na tayo mag-start. Habol na lang siguro yung iba. Okay, so ano pong sagot nila? A po, si Ma'am Jam. Merong B, si Ma'am Sir Javier. A rin po si Ma'am Shiden. So, the witness, sagutan na po natin, no? The witness remained composed despite the pressure. Okay? So, sagot po dito, highlighted words po natin is compose. So, compose po is calm. Okay? Siya lang naman po yung positive dyan sa mga choices natin. So, letter A. Okay? Basic question to kasi. So, medyo konti lang nga ito yung nilagay kong numericals dito. Pero medyo mga mahihirap. Kasi madami ng numericals kahapon eh. Thank you po sa nagsisend. TikTok Universe. Okay, next na po tayo. Yan, number series po. 2, 5, 11, 23, and then 47. Ano po yung next sa series natin? Hello po sa 65 viewers natin. Wala pa pong nagsasagot? Time. May nagsasagot na po. B daw po kay Ma'am Ana, B kay Ella po, B kay halos B lahat. Add to itself and plus 1. Ayun, may nakuha na ng pattern natin. So sabi ni Ma'am, SQVGN, add to itself and plus 1. Yes po. So papansin nyo po dito, sa first and second number natin, 2 naging 5. So magiging 2 plus 2 and then plus 1 pa po, no? So magiging 5. Okay? Yung 5 naman po naging 11. So that is 5 times 2 plus 1. Same lang naman po, 5 times 2 or 5 plus 5. That is 11. And ito naman, 11 papuntang 23. 11 times 2 plus 1, that is 23. And 23 times 2 plus 1 is equal to 47. So, syempre, yung 47, ganun din, no? 47 times 2 plus 1, or that is equal to 95 po, no? Yan, or letter B. Nakuha po ba lahat? Pwede naman po 3, 6, 12, 24, 48. Yes po. Pwede po. Kapag tinignan mo po yung difference, may pattern din. Maraming paraan po para makuha yung 95 na sagot. Okay na po. Next na tayo. Yan, numerical naman po. The sum of two numbers is 40 and their difference is 12. What is the larger number? Algebra problem to, no? So, ano pong sagot natin?
Welcome po sa 123 viewers natin. So may nagsagot na po. Sabi ni Ma'am Cristel, C. Sabi naman ni Ma'am Aryan, B. Okay. Ma'am Aryan, sabi niya B. Okay, so yung iba is C. So tignan natin. Bakit madaming nagle-letter C? 28 daw ba? Sabi ni Sir Chad. Daming letter C ah. B, final answer, sabi ni Sir Joseph. I think dalawa pa lang yung nakakakuha. Okay, so sige, sagutan na natin. So, syempre, gumawa tayo ng equation dito, no? So, unang condition, sabi niya, the sum of two numbers is 40. Okay, so mag-set muna tayo ng variables natin. Let's say x and y yung gagamitin nating variable. Yung x, sabihin na natin siya si larger number. And yung y naman siya si smaller number. So, gagawa tayo ng equation, no? Sabi kasi dito, the sum of two numbers is 40. So, pag sinabing sum, that is addition. So, x plus y is equal to 40. Okay? And then, second condition naman, sabi niya, and their difference. So, pag sinabing difference, subtraction yan, is 12. So, pag pinag-minus natin, x minus y is 12 naman. Okay? So, ang hinahanap natin dito is larger number or siya si variable x. So, paano natin i-isolate yung variable x dito? So, meron na tayong dalawang equation, di ba? So, i-add lang natin sila. Okay? So, kapag in-add kasi natin sila, itong y plus negative y, makakancel na yan. So, x na lang yung matitira. Okay? So, x plus x, that is 2x. And then, 40 plus 12, that is 52. Okay? And then divide natin sila both side ng 2 para makancel tong 2, x na lang yung matira. And x is equal to 52 over 2. Kapag dinivide dyan, ang sagot dyan is 26. So final answer natin, 26. So maraming C. Di ko alam kung bakit C yung sagot nila. Pero ang tamang sagot is letter B. Hello po sa 197 na viewers natin. Yan, 26 pala sabi ni Sir Chad. Hello po, welcome po sa live natin. Wala ka bang ibang solution? Sa tingin ko po ito na yung pinakamabilis na solution dito eh. Di ko lang po alam kung may shortcut pa po dito. Kung may mas shortcut pa. Okay, next na po ba tayo? Hello po sa 196 na viewers natin. Salamat po sa mga nagsisend. Okay, so next na daw po. Engineer, may file po ba kayo para sa mock exam po? So gumagawa po ako ng mock exam, no, pero hindi ko pa po nilalabas. So ilalabas ko lang po yung mock exams kapag tapos na po lahat ng lessons or ng topics yung mga tinututor natin. So siguro pag malapit na po yung actual exam, maglalabas po ako ng mga mock exams. Siyempre with solutions po yun, no? I-video ko lahat with explanation. Ipopost ko po yan sa YouTube channel ko. Sir, may paragraph organization ka po dyan? Sa tingin ko po wala eh. Wala po ata akong na-prepare dito. Sir, late na po ba ako? Hindi po. Actually, ilang ano pa lang tayo. Mga nasa 3, 4 pa lang ata yung nasasagutan natin. Kakaumpisa lang po. Sige, next na po tayo. General info question. Which Philippine region is known as the rice granary of the Philippines? Okay, ano pong sagot natin? Sir, ano pong YouTube channel nyo? So, andito po yung YouTube channel natin sa screen natin sa upper right, no? Engineer po ang pangalan. Pwede rin po kayong pumunta sa profile ko sa TikTok. Andun po yung link.
Dapat pala nilakihan ko itong pangalan ko dito. Ayan, so may nagsasagot na letter B daw. Karamihan letter B. Siguro mga taga mga taga Central Luzon. Rice Granary of the Philippines. Anong region po yun? Sa Tabuk City, which located in Central Luzon. Hello po sa 214, 220 na viewers natin. So ang tamang sagot po dito, Central Luzon. Letter B po. Yes po, letter B. Hello po sa 253 na viewers natin. Next na po tayo. Yan, Nueva Ecija nga. Another numerical ability problem po. A store marks an item 25% above cost and then gives a 20% discount. What is the percentage gain based on the cost price? Ano pong sagot natin? Hello po, welcome po sa live natin. From Eastern Samar si Ma'am Feya. May nagsasagot B, sabi ni Ma'am Belas. And karamihan naman is D. Okay, so sinolve niyo po ba ito? Baka po minus nyo lang, no? 25% minus 20. Nako, nadali kayo pag ganun. So, yung solution po ng iba, kaya naging D, no? Kasi minus nila 25% minus 20%. Kaya naging 5%. Nako, mali po yan. X po yan. Mali po ito. Ayan, may nagsagot na ng tama, no? So, nag-switch na into A, karamihan. Hello po sa 240 na viewers natin. Welcome po. Ayan na, so sagutan na natin, no? So, wag nyo i-minus, no? Mali yun. So, burahin lang natin to. So, ang gagawin natin, kukuha tayo ng isang number. So, para mas madali gamitin na lang natin si 100. Okay? So, 100 yung number natin na gamitin natin. So, ito yung original number natin, no? Okay. So, any number naman yan. Bahala kayo. Pero para mas madali, 100 yung gagamitin. Okay? So, nagsagot rin si Sir CSC Hack. 2% daw po. Tignan natin, no? So, 100% or 100, unahin na natin yung 25% above cost. Ibig sabihin, pag nag-increase ka ng 25% sa 100%, nag-increase ka ng 25% dito. Ang sagot po dyan, syempre, magiging 125 na siya. Okay? And then yung 125, sabi naman dito, and gives 20% discount. So, pag discount, ibig sabihin, ibababa naman natin yung price niya. Okay? O yan, solve natin to. 125, naging 80% na lang since naka-discount ka ng 20%, di ba? So, 125 times 0.8. 8 times 5 is 40. 8 times 2 is 16 plus 4, 20. 8 times 1 plus 2 is 10. And then isang decimal places dito. So mag-move lang din tayo dito. So, naging 100 din. Okay? So mapapansin nyo yung original number natin is 100. After kang nag-increase ng 25% and nag-decrease ng 20%, bumalik lang din ng 100. Ibig sabihin, wala pong change na nangyari. Okay, so final answer po natin dito is 0%. Hello po sa 300 viewers natin. Nagets po ba?
Saan galing yung 0.8? Yung 0.8 po, 'di ba po ba kapag discounted tayo ng 20%, 'di ba 100% sana yung item natin. Discounted ka ng 20%, ibig sabihin ang babayaran mo na lang 80%, or that is 0.8 kapag ginawa mo pong decimal. Gets na po ba? Hello po sa 320 viewers natin. Yan, tama po si Sir Anthony. Subtract 100% to, ano po yan, 80? I-minus po ng 20 para maging 80%. Okay, gets na po lahat, no? Yan, so tama po, 20. More pa po. Okay, sige, next na tayo. So, nagets naman na to, no? Next problem na tayo, analytical. Paano po naging multiply? Saan pong part yun? I-multiply mo po kasi kapag kapag percentage. What kung iisipin 5% yung answer pero mali? Mali po yung 5%. Sige, balikan lang po natin, no? Kasi sabi po kasi, yung item po nag-increase ng 25. Okay? So, kapag 100 yung item mo, in-increase mo ng 25, edi magiging 125. Pero yung 125, binawasan mo pa ng 20%. Ang 20% ng 125 is 25. Okay? So, 100 po yung final na, na bayad ng item. Okay, so proceed na po tayo sa next question. Lawyer, court, doctor, and then blank. Kapag percent po ba laging 100 ang orig number? Hindi po, ginamit ko lang po yung 100 as an example. Para mas mabilis lang po yung pagsosolve. Pero kahit anong number naman, pwede mong itry. Okay, may nagsasagot na letter B daw. B answer because lawyer works in a court and doctor works in a hospital. Sabi po ni Ma'am Machu Lips. B po ya. Okay, so obvious naman itong question natin, no? So ano bang relationship ng lawyer sa court? Okay, so workplace ng lawyer itong court, no? So anong workplace ng doctor? Siyempre, that is hospital or letter B. Hindi naman pwedeng school, market, or office. Boss, gawa ka vid na solo about sa last question kanina para mapanood ko pa ulit-ulit yung solution. I-send ko na lang po sa iyo yung ipopost ko na lang yung recordings natin. Naka-record naman po tayo. Ipopost ko po sa FB page o sa YouTube channel natin. Next po para makarami. Sige, next na po tayo. Verbal ability naman. The applicant was qualified blank she lacked experience. Sa TikTok na lang po, kuya. Sa FB page at YouTube po tayo nagpo-post ng replay. Yan, marami na nagsasagot. Letter C daw po. Karamihan, letter C, no? Hello po sa 340 na viewers natin. Okay, sagutan na natin. Yan, so the applicant was qualified blank she lacks experience. So tamang sagot po dito, letter C po or however. So lahat naman po nakuha, no? Next na daw po. Sige, next problem tayo. General info question. Which Philippine law established free public secondary education? So, Republic Act po tayo.
Letter B yung iba. Letter D, may letter A din. Kuya, pang prof ba to or pang sub-prof? Prof po ito kasi meron pong analytical. Pero pwede ka rin pong mag-review dito ng sub-pro kasi meron din naman tayong verbal and numerical. So halo-halo yung sagot natin, no? May A, may B, merong D. Letter B yan, boss, sabi ni McGrady. Okay, sagutan na natin. Ang tamang sagot, RA 6655 or letter B. Ito po, Free Public Secondary Education. Ilan ba items ang exam po? First time mag-take. Yung sa prof po, 170 items pero 20 po yung personal items doon. So 150 lang po yung kabilang sa computation. Okay, next na po tayo. Another general info. Who composed the Philippine National Anthem Lupang Hinirang? May top ba sa CSE? Meron po. Nilalabas kaagad yung result. Yung mga pangalan ng top 10. Ilan lang dapat ang mali sa exam? Basta po makaabot kayo ng 80%, pasado na po kayo. May nagsasagot na po. C daw, sabi ni Ma'am Evril. A naman yung iba. 30 daw po yung mali dapat, sabi ni CSE Hacks PH. Asan dapat mag-focus? Sa kahinaan mo po kayo mag-focus. Kung may na po kayo sa math, mag-focus po kayo sa numerical and analytical. Okay, sagutan na natin. Who composed National Anthem Lupang Hinirang? Si Julian Felipe po ito. Or letter A. Hello po sa 410 na viewers natin. Halatang di Pilipino yung iba, sabi ni Kuro. Pa-free review ka din sa numerical po. Ito na po, free po itong live lecture natin ngayon. Mix na po ito ng 4 na subject. Ito po, verbal ability naman. Neither the students nor the teacher blank aware of the announcement. May nagsasagot na, B daw. Meron ding C. Meron ding A. Ilang item po exam sa CS? 170 items po sa prof. 20 items po yung personal question. So 150 lang yung kabilang sa computation. Is Casinor, sabi ni Sir Domdom. B kasi singular, sabi ni Sir Anthony. What do you mean my personal questions po? Personal question po, tatanungin po yung age nyo, yung kung male, female, ganyan po. Wala naman pong mali sa sagot na yon. Unless di mo po alam kung ano po yung gender mo. So sagutan na natin to. Neither the students nor the teacher blank aware of the announcement. So tinuro ko na po kagabi ito, no? So kapag may nakita po kayong, wait lang po. Neither, nor, or, either, or. Ang titignan nyo po dito yung pinakamalapit na subject or itong teacher. Okay? So yung teacher is singular, so dapat singular rin yung susunod sa kanya. So are is plural, mali yan. Were, plural rin. Have is plural. So ang isang singular lang po sa choices natin is si letter C or is. Letter C po.
Nakuha po ba? Dami. Wag na kayo mag-take, sabi ni Payne. Data interpretation naman po. Wala po tayong na-prepare na data interpretation dito eh. May nag-aaway na sa comment. Hello po sa 420 na viewers natin. Hala, hindi pa ako nakakapag-reserve ng slot eh. Makabalik kaya next year. Kaya nga may free review si sir para matutunan tayo. Numerical naman, wait lang po. May mga numerical dito kasi mix po ito eh. Sige, next na po tayo. Yan, identify the error. Neither of the boys have finished the activity. A, neither. B, boys. C, have. D, finish. Magla-live ka ba bukas, Lods? Manonood ulit sana ako. Di ko po sure eh. Kung hindi po tayo busy, magla-live po tayo ulit. Marami na nagsasagot, no? Letter C daw po. Salamat po sa mga nagsesend. Verbal lang sana ngayon, sir, para makapag-focus. Actually, dinamihan ko po ngayon yung verbal ability question natin. Kasi nung kahapon, madami yung numerical natin eh. Kaya dinamihan ko ngayon yung verbal and general info kung hindi ako nagkakamali. Magla-live ka ba bukas, Lods? Manonood sana ulit ako. Hindi ko po sure eh, pero kung hindi po busy, magla-live po kapag naka-prepare po ako. Okay, sagutan na po natin to. Marami pong nagsasagot ng letter C, meron ding letter B. Okay, so neither of the boys have finished the activity. Okay, pag nakita naman po kayo ng neither na walang kapartner na nor, ibig sabihin singular po yan. Okay? So dapat po ang nakalagay dito is has, hindi po have. Okay, so mali po itong have. So yan po yung sagot. Yan po yung error. Letter C po. Has dapat. Tama po si Sir Payne. Has po dapat, hindi have. Okay na po. Next na po tayo. Sige, next na po tayo. Analytical question po ito. Single word analogy. Author, book, and then composer, and then blank. Ano pong sagot natin? Sir, ipalit mo na si Payne. Maraming nag-aaway sa comment section. May nagsasagot po, music daw. May nagsasagot ng A, meron din nagsasagot ng B. Marami ding C. Sabi po ni Sir Payne, symphony, letter B. Sabi ni Ma'am Myla, letter D. Okay, tignan po natin yung relationship nila. So, ano pong relationship ng author and ng book? Ano po? Na nagsasagot rin ng songwriter. Okay, so ano pong sagot dito? Halo-halo po yung sagot natin, no? Author po, siya po yung nagsusulat ng book. Ano naman po yung kinocompose ng composer?
Marami pong A, maraming B. Okay, so sagutan na natin. Ang sagot po dito is letter B or symphony. Yan, marami ring nakatama. Si Sir Payne, tama po niya. Is this recorded? Opo. Ipopost ko po itong replay doon sa FB page natin and sa YouTube channel po natin. Tama po, songwriter po yung music. Composer po kasi ito. Kaya symphony. Sir, blew up. Nakalagay po sa screen natin sa upper left. Hello po sa 620 na viewers natin. Next na po tayo. Choose the grammatically correct sentence. Nag-aaway na sila sa comment section natin. Salamat po sa nag-send. Nag-doorbell na. Nakasampu na tayo. Yan, mga sagot natin. Letter C, letter D. May letter A din. Hello po sa 597 na viewers natin. C po, error na. Halo-halo na naman yung ano natin, no? So, basahin natin isa-isa yung choices, guys. Sa choice A, everybody are ready for the program. Okay, so anong mali doon? Everybody, dapat ang kasunod niyan is. Okay? So, mali itong R. Singular dapat. Sa choice B naman, she have completed the project. So, kapag she, dapat ang kasunod dyan is has. Okay? Either he or she ang kasunod dyan is has. Okay, and yung letter C naman, the committee has reached a decision. So, wala pong error itong letter C. So, tama po ito. Itong letter D naman, he don't know the answer. He doesn't know po dapat. So, letter C po yung sagot. Okay na po ba? Everybody is she, has, he doesn't. Tama po si Ma'am Jinx. Dapat may foundation kayo sa basic lessons. Yes po. Okay, so proceed na tayo sa next question. Yan, analytical question po. Key lock. Ano po yung kapartner niya dapat? So, letter A, password and account. B, coin machine. C, ticket bus. D, handle door. Ano pong sagot natin? Madami pong nagsasagot ng letter D and letter B. Hello po sa 600 viewers natin. Welcome po sa free live lecture natin. B kasi pinapasok. Maraming A, maraming D. Okay. So, sagutan na natin. So, ano bang relationship ng key sa lock? Okay, so ginagamit itong key para ma-open si lock. Okay? So, itong choice A, check natin. Ginagamit ba si password para ma-open yung account? Okay, so yes, di ba?
So ito na yung tamang sagot. Coin machine, medyo malayo siya, no? So ticket and bus, handle and door. So hindi, mali itong mga to. So ginagamit yung password para ma-open yung account. Same siya sa ginagamit naman yung key para ma-open yung lock. Hello po sa 607 na viewers natin. Diba? O, tama po si ano. Mali ako, sabi ni Sir Terence. Nasa 40 slides ata or 30 plus yung na-prepare ko ngayon. Mas madami nung kahapon eh. Hanggang alas 11 tayo nung kahapon. Mat lang kaya ko, sabi ni Sir Ma'am Tep. Pang ilan na to na slide? Di ko po alam, may mga 15 siguro. Pero recorded naman po ito. Next na po, sabi niya. Yan, another general information question. The ASEAN headquarters is located in... Okay, saan bansa po located yung ASEAN headquarters? Marami nagsasagot. Letter D daw, Kuala Lumpur, Malaysia. Same lang ba yung exam ng sub at pro? Nagkaiba lang po yung sub pro is merong clerical and yung sa may pro naman analytical po. Pero madami rin pong bumabagsak ng sub pro. Kaya yung difficulty po hindi nagkakalayo. Analytical po ba yan? Ito pong nasa screen po is general info question. Mix po ito ng 4 na subject. B yan na balita po dati. Ayan, nanonood ng balita si Sir McGrady, no? So, ang sagot po dito, headquarters ng ASEAN. Located siya sa Jakarta, Indonesia. Okay po. Anong sub po yung nasa screen? General info po. Okay, next na po tayo. Yan, numerical naman po. The ratio of boys to girls in a class is 7:5. If there are 12 more boys than girls, how many students are there in the class? Okay, so try nyo pong sagutan. May kita rin po ba ito sa red up replay? Yes po, may kita po sa red up and sa blue up. Ipopost ko po doon. And also posted na po yung replay natin kahapon. May nagsasagot na, letter C daw. May letter A din, sabi ni Miss Becca. "36 are boys and 24 are girls," sabi ni Ma'am Jenex. May B, may A, D, di ko po alam. Okay. So maraming nagsasagot, no? A po, sabi ni Ma'am Ninya. Okay, solve na ba natin? Charlie daw, sabi ni Ma'am Nesel. Sige, solve na natin to, no? So sabi kasi, the ratio of boys to girls in a class is 7:5. So mag-assign muna tayo, no? So let's say si variable x siya si boys. Okay? And yung variable y naman siya si girls. Okay? So sabi dito, if there are 12 more boys than girls, so mas marami daw yung boys ng girls, boys sa girls ng 12, no? So gawa tayo ng equation doon. So kung variable x si boys, equal lang natin sa variable y and mag-add tayo ng 12. Okay? So ito na yung first equation natin. Okay? So gawin lang natin silang ratio. Ito na yung equation ng boys natin, y plus 12.
Okay, since ang ratio nila is 7:5, ang gagawin natin, boys plus 12, gawin lang natin silang fraction. Y plus 12 yung ratio ng or yung expression ng sa boys over natin sa expression ng girls which is variable y. Okay? And then equal lang natin sa ratio nila na 7:5. So may nagawa na tayong equation na iisang variable. Nakasunod po ba? Okay, so anong next dito? Cross multiply natin. Okay? So 5 times y plus 12 is equal to, ito naman, 7 times y. Yan. Then i-distribute lang natin itong 5. 5 times y, that is 5y. And then 5 times 12, that is 60. And then kopyahin natin si 7y. Okay? And then pagsamahin lang natin yung mga same variable, itong 5y sa left side, ipunta natin sa right side. So mangyayari, 7y, magiging negative na yung 5y. And may iwan dito sa left side yung 60. Okay? So 7y minus 5y, that is 2y. And then copy 60. Nakasunod po ba? So divide lang natin sila both side ng 2. Makakancel po itong 2y na lang po yung matitira. Okay? So value ng y, 60 divided by 2, that is 30. So may nakuha na po tayong value ni y. So ano po ba yung tinatanong? How many students are there in the class? Okay? So kung yung girls natin, ang value niya is 30, and ang sabi dito, mas madami daw yung boys ng 12, edi mag plus 12 lang po tayo dito. Okay, so yung girls natin, kung 30 sila, ibig sabihin yung boys nila kapag magdadagdag tayo ng 12 is 42. Okay? So since total number of students yung hinahanap, i-add lang natin to, 30 plus 42, that is 72. So final answer po natin, 72 total students. Okay, or that is letter B. Nasundan po ba? Yan, maraming nakuha ng 72, no? Gets po agad ni Ma'am Jinx. Hirap ako neto, sabi ni Macho Lips. Okay. Yes po, tama. Yes, galing, sabi ni Ma'am Girly. Okay, araw-araw ba iba-iba topic nyo or hanggang 170 lang? Din po na question tapos back to 1 ulit. Iba-iba pong topic natin everyday po. Kada magla-live po tayo, iba-iba po yung topic natin. Pero included pa rin po yung 4 subjects. Paano nakuha yung 42? Kasi sabi po kasi yung boys po is mas madami ng 12 sa girls. Okay? So since yung girls is 30, edi magdagdag ka na lang ng 12. So mas madami ng 12 itong si boys kaysa kay girls. Gets po ba? May mas mabilis po ba na way loads? Di ko pa po alam kung may mas mabilis pa dito, no? Pero ito na po yung ginagamit natin. So algebraic solution na po itong ginagamit natin. Paano po ng 42? Yes po, yung 42 po is galing po sa number of students na boys po. Okay? Kasi sabi kasi lamang ng 12 ang boys kesa sa girls. Since 30 na yung girls, ibig sabihin magdadagdag na lang tayo ng 12. Okay? May shortcut yan, mental, sabi ni Sir Payne. Merong mas mabilis, yung 7x minus 5x is equal to 12. Ayan, pwede po ata to. Nakita ko rin kasi galing rin tayo sa equation na yan eh. If there are 12 more boys than girls, yan, yes po. Saan nang galing yung 60? Ito po.
Dinistribute lang po natin itong 5 sa 12. So 5 times 12 is equal to 60. Trial and error lang yan. Yes po, pwede tong trial and error as long as nakukuha mo yung sagot. Wag muna next po, sulat ko lang po. Sige po, pwede pong i-screenshot mo na lang. Pa-screenshot na lang po. Ano po need dalhin sa exam? Yung mga ano mo po, yung ID po and yung ano pa? Yung ganon. Yung ID and yung mga requirements po natin nung nag-apply po tayo. Okay, kailan ka po nag-start ng review, sir? Last ano lang po nung may result lang po. Kasi nag-take po ako nung March 8 lang and nakapasa po tayo. So nakakuha po tayo ng 100% sa numerical. So nag-start po ako gawa ng content noong May 5 po ata yun. Yung may result na po. Okay, sige, next na tayo. Yan, so another analytical problem. Carpenter, wood, and then sculptor, and then blank. Salamat po sa nagbibigay ng gift. Yan, nagsagot na po si Ma'am Weng. Letter D daw po. Engineer ka talaga ya? Hindi po Hindi pa po. Kaya engineer muna. Kasi kaka-graduate ko lang po ng BS Electrical Engineering. Yan, so madaming nagsasagot. May letter B, may letter D, may letter A. Okay, so kapag nagsasagot tayo ng mga analogy problem, dapat alam natin yung relationship ng mga words natin, no? So, syempre, pansinin natin. Yung una, carpenter, yung sumunod is wood. Anong relationship nilang dalawa? CSE passer ka po. Yes po. Kakapasa ko po lang po nung this past March 8. Materials po ba yung wood? So magkaiba po yung sa tools ha. Baka sabihin nyo po tools. Kapag siguro mga martilyo ganon, yun po yung tools na ginagamit ng carpenter. Yan. First take ka lang po. Yes po. 100% po yung numerical natin. And I think nasa 91 plus yung analytical. Carpenter is to wood kasi yan material niya. At sculptor is to marble kasi yan din material niya. So yun na po yung sagot, no? So carpenter and wood, ang relationship po is yung material po na ginagamit is yung wood. Magkaiba po yung material tsaka sa tool, no? So kapag sinabing tool, yun po yung mga martilyo, ganon. So ano pong ginagamit na material ng sculptor? So kung tool po, sana yung pattern natin, chisel po. Pero since hindi tool, mali na yung chisel. Okay? Material po ang pinag-uusapan. So ang tamang sagot po natin dito is marble. So letter B. Mali po tong statue and museum. Gaano ka po katagal nag-review? Actually, hindi po ako nag-review Kasi wala po akong preparation kasi busy po ako nun. Ongoing po yung thesis namin. Foundation lang talaga. Pero naging po ako. Since engineering student naman, naging rin po ako. National Math Quizzer. Kaya matibay na po yung foundation natin sa mathematics. Yung mga lumalabas po sa CSE na math questions, basic lang po yun Mas mahirap po yung mga sinasagutan namin sa engineering. Marble po is the primary material. Yes po.
Mas maganda dyan while nag-aaral or fresh grad, take na agad CSE. Yes po, mas magandang nag-aaral ka pa lang para ano pa, active pa yung utak mo. Galing naman, thank you po. Basic lang sa mga engineer CSE. Oo nga po eh. Bira lang bumagsak sa engineering ng CSE kasi yung foundation talaga, yung bubuhat talaga sa'yo sa CSE, mathematics talaga. Pati yung ito, analytical, yung mga number series, logic, ganon. Mathematics yung foundation yan. Numerical and analytical, mathematics talaga. Kaya high chance na pumasa ka kapag malakas yung foundation mo sa math. What time po start ng live nyo po? Kahapon po nag-start po ako ng siguro nasa 8:45. Ngayon naman po is 9 na po ata. Hello po sa 250 viewers natin. Ilan po rating nyo sa CSE? I think nasa 91 plus po. 100 po yung numerical natin. Tapos yung analytical, 91 lang po ata eh. Tapos yung general info, I think 80 lang po. Medyo nahila doon na part. Pati yung verbal, 84. 84 po. Nasa ano po natin yan? Nasa page po natin. Nasa TikTok rin. Pinost ko po actually. Okay, sige. Focus muna daw tayo sa review. Sige, sagutan natin to. The meeting was postponed. Blank, the manager was absent. Okay? Bawal cycle, no? Bawal po ang calculator sa CSE exam po. Sa CS exam, Civil Service exam. So, may nagsasagot na, letter B daw. Okay, so sige, sagutan na natin to. The meeting was postponed. Blank, the manager was absent. So, tamang sagot po dito is because. Okay? Kasi pangit naman pakinggan kung although the manager was absent, mali po yan. And unless, hindi naman po pwede. However, hindi rin po. So, ang rason po, kaya na-postpone yung meeting because the manager was absent. Pero may scratch paper po ba para sa solution? Meron po. Sa textbook po natin, pwede po magsulat doon. Okay, sige, next na po tayo. Baka abutin na naman tayo ng alas 11 dito. So, bilis-bilisan lang po natin, no? B is not for past tense. Yes po, hindi po past tense yung because. Nagre-reason kasi, tama po si ma'am ano? Si ma'am Tep. Nagre-reason kasi kaya because. Ito po, lumabas po noong March 8 ito. What is the minimum age requirement for senator? So, dapat nakuha po natin ito, no? Lumabas po noong March 8, Civil Service Exam. Ano pong sagot natin? Yes po, tama po kayo. That is 35 years old. Okay? Or letter C. So, 40 years old po, ito po yung sa president po. Okay, so next problem po tayo. Yan, so verbal ability question. The senator gave a candid response during the interview. Highlighted words po natin is candid. Ano pong meaning ng candid? Oras lang talaga kalaban sa CSE. Yes po. Lalo na sa mathematics, maraming nahihirapan. Ano pong sagot natin dito? May nagsasagot ng letter B, meron ding A. Yan. Pero obvious kasi yung mga ano natin, no, choices natin. Okay, so merong A, merong B. So, ang tamang sagot po, ano po mas mahirap, board exam or CSC? Well, sa amin po, ang board exam po kasi sa engineering, syempre mahirap po yun. Basic lang po yung CSC compared sa board exam sa engineering. Depende na lang po kung anong board ng, kung ano pong course nyo. So, sige, sagutan na natin to. Ang tamang sagot po dito is honest. Okay?
Siya lang naman yung positive dito sa choices natin eh. Yes po. Okay. So next na po tayo. Yan, medyo madaming analytical problem, no? So nasingit-singit kasi. Thermometer is to temperature and barometer is to blank. Okay, so ano pong sagot natin dito? Elimination method po, negative yung dalawa, bali B and D pagpilian. Yes po, pwede rin po yun, yung mag-eliminate ka po ng medyo malalayong sagot na. May sagot po si Sir Deus, wind daw po. Tignan natin. Salamat po sa nagsisend ng gift. Okay, so may nakita na akong tamang sagot. Hayaan niyo muna si Sir mag-review. Free na nga, Diyos ko later na yung ibang tanong. Sige. Kaya nga medyo madaming tanong. Pero sige, tuloy na natin to. Anong relationship ng thermometer sa temperature? Okay, so thermometer, ito yung pang-measure ng temperature. Okay? Ibig sabihin, itong barometer, anong mini-measure niyan? Anong mini-measure ng barometer? So, ang mini-measure ng barometer, guys, that is pressure. Okay? Pressure po. Or letter A. Yan. So, marami pong tama. Pressure. Okay, sige. Next na tayo para matapos natin ng mas maaga. Mga nasa, ano pa to eh, 15 to 20 slides pa. Lagi po to nalabas sa exam. Yes po, marami pong lumalabas na ganito sa single word analogies, analytical. Ito po, the perimeter of a square is 48 cm. What is its area? Okay? So, drawing lang po natin, no, square. Yan. So, ang characteristic po ng square, same sides po sila na 4. Equal 4 sides. Yan po yung square. Okay? So, halimbawa, kung side x ito, x na rin po yung kabila and yung lahat po, x na po silang lahat na side. Yan po yung characteristic ng square natin. Okay, so dapat alam rin natin yung mga formulas natin, no? So, pag sinabing perimeter, anong formula ng perimeter? Pag sinabing perimeter, ito yung length ng sides ng square, okay? So, kung 4 na sides to and 4 na x sila, so ang perimeter niyan is 4x. Okay? Uy, ba't nag-end?